Sa papalapit na petsa para pangalanan ang bagong federal liberal leader, 7 individual ang opisyal na maglalaban para palitan si Justin Trudeau bilang pinuno ng partido at Prime Minister ng Canada. Ilan sa kanila, pamilyar na pangalan na sa politika, pero isa sa mga sasabak sa liberal race. Sa ibang dahilan mas naging matunog ang pangalan. It is incredibly important, for the party and our great country of Canada to have the voices of diversity. Kasabay ng paghayag sa kanyang pagsali sa liberal leadership race, ang muling paglabas ng isyung dating kinasangkutan ni Ruby Dalla na nooy dating Liberal Member of Parliament sa Brampton. Taong 2009 ang iulat ng Toronto Star ang mga akusasyong pang-aabuso umano ni Dalla sa dalawang dating live-in caregivers, kabilang si Richelyn Tongson. This is a blessing to the community, caregivers community, and the community as in general to namamulat na ito po ay isang continuing perennial problem, no, sa trabaho ng isang caregiver na exposed or vulnerable sa pang-aabuso. Sa mga ibinahaging pahayag ni Tongson noon, bukod sa pagiging nani sa isang kamag-anak ni Dalla, may mga trabaho pa raw na pinagawa sa kanya na wala naman umano sa kontrata. Hawak din umano ni Dalla noon ang kanyang passport. Ang mga aligasyong ito nakarating sa korte at mariing itinanggi ni Dalla. That is frustrating because if she cannot even serve justice, fairness to one single individual, how can he be an official that will promote well-being of the community? Natapos ang kaso noong 2011 kung saan pinayuhan ng judge si Tongson na tanggapin ng $5,000 na settlement. Isang kasunduang unang tinanggihan ng Pinay Nani. Wala rin umano si Tongson sa korte nang maganap ang settlement deal na tinanggap ng kanyang abogado. Nakapaloob sa kasunduan ang pagbabawal kay Tongson na pag-usapan ang naging karanasan sa tahanan ni Dalla. Bagamat sumubok pa ang Pinay na ilapit ang kaso sa federal at provincial authorities, walang naganap na investigasyon. The employer are conscious and aware that they are in the winning edge. They have the advantage between the caregiver and the employer. It is always the caregiver that is in the weaker position. Kakulangan po ay yung awareness sa mga caregiver and the accessibility, no, ng mga channel for them to be protected and to complain. Sinubukan ng Omninews hingi ng pahayag ni Dalla pero wala itong tugon bago ang broadcast. Umaasa si Basa na maging aral ito sa mga botante na suriin at kilatisin ang bawat kandidato. I always have been calling for electorates to look at and choose people who can give us meaningful representation. Meaningful representation means that these people are conscious and aware of what the lesser populace, the people who are helpless, can be more empowered, no? And this coming election, we should be mindful of that. We should not think only of popularity. March 9 papangalanan ang bagong leader ng Liberals sa gitna ng pressure para sa posibleng maagang eleksyon at bantang taripa ni US President Donald Trump sa Pebrero.